Bago ang lahat, luma muna. Ang Orlando Magic ang isa sa mga expansion team ng mga late 80s. Sa buong franchise ng Orlando, meron silang tatlong naging first overall pick noong 90s, 2000 at 2020 era. Pero technically, 4 talaga yun dahil pinili ng Magic si Chris Webber noong 1993 bilang number 1 overall na tinrade nila sa Golden State kapalit ni Penny Hardaway. Naging magkasama noon si Hardaway at itong si Shaq sa Orlando at nakapasok sila sa NBA Finals noon, noong 1995. Nang 1996 naman, iniwan ni Shaq ang Orlando at pumunta sa Lakers nung free agency. Andiyan na kasi nagkukumpara na yung dating mga 90s player kapag naglaro ngayon magiging dominante pa rin. Dahil malambot yung era ngayon ayon sa kanila. Si Shaq mahirap masabi yun dahil yung ring nga ginigiba niya dati, kailangan pang gumawa ng rule para sa kanya. Pero may isang bagay kay Shaq na hindi tatagal sa NBA kung ngayon siya naglalaro, yung ego. Noong mga 1996 habang si Shaq nasa Team USA, free agent na rin kasi siya noon. Nagdemand siya sa Orlando ng $150 million na kontrata. Malaking contract yun noong 90s. Halos kabalyo na kasi niya ang isang team. Ang magiging value kasi noon ngayon sa inflation, $302 million. Ang ginawa ng mga fans sa Orlando, pinagkatuwaan si Shaq. Nagkaroon ng botohan sa mga newspaper kung si Shaq ba ay may value na $150 million. Nasa 91% nun ang bumoto na hindi. Ang ginawa pa ng imang fans, nilagay ang botohan na yon sa billboard na malapit sa opisina ng nanay ni Shaquille O'Neal. Nakikita ng nanay ni Shaq yung result nung botohan mula sa opisina niya. Ang iba pa doon, binabatuhan siya ng iba-ibang issue tulad na hindi siya magandang role model sa mga bata. Pagpalagay nating mid-2010 era nangyari yun, may iba yung karir ni Shaq. Dahil alam niyo naman to kapag si Shaq nakipagdebate, ang sasabihin lang naman niya, ilang championship ba ang nakuha mo? Sinundan pa yon na pinagtawanan si Shaq habang nasa training camp siya sa Team USA dahil sa naging resulta ng botohan para yon sa 1996 Olympics. Pero na kay Shaq pa rin yung huling halakhak nun nung pumirma siya ng 7 years $120 million sa Lakers na ang value ngayon nun $242 million. Hindi kasi katulad dati, pwedeng pumirma ng at least lagpas ng 6 na taon. Alam nyo na nangyari kay Shaq sa Lakers, 3 championship, isang MVP at legendary status. Si Dwight Howard naman, 2004 pinili ng Orlando bilang number 1 overall. Sa loob ng 3 taon nakapasok si Howard sa All-Star at playoffs. Yung mga sumunod na taon naging dominante si Howard at naging 3-time Defensive Player of the Year, rebounding leader at 3rd best player behind Kobe at LeBron. Noong 2009, tinalo niya ang Boston at Cleveland sa playoffs. Ang inaasahan noon magtatapat sa finals either Lakers at Boston or kaya LeBron at Kobe. Parehong pinigilan yun ni Dwight Howard. Kaya naman siya umalis ng Orlando Magic dahil sa naging issue niya kay Coach Stan Van Gundy. Based kasi sa mga report noon, gusto ni Dwight Howard na tanggalin bilang coach si Van Gundy. Pero tinanggi kasi niya yon sa mga recent interview. Bago siya nag-request ng trade ay kinausap niya muna yung kanya mga ka-teammate, lalo na si Jameer Nelson, na ang dahilan ni Howard ay gusto niya ng bagong atmosphere. Na dito naman siya napunta sa Lakers. Naging okay naman ang naging takbo niya pero malala kumpara doon sa Orlando. Hindi nagkasundo si Kobe at si Howard hanggang umalis papuntang Houston. May bago naman ngayon dito sa Orlando, si Paolo Banchero, ang bagong first overall pick ng 2022. Wala biro lang yung Rookie of the Year, kapareho ni Howard at ni Shaq. Kung skill set, mas lamang si Banchero kumpara sa dalawa. Pero magkaibang era at yung status, malayo pa ang hahabulin ni Banchero bago niya maabutan kahit si Dwight Howard. Nang madrap si Paolo Banchero sa NBA, ang sinabi agad noon ng mga fans at yung mga analyst, possible Lakers din mapunta siya. Dahil nga sa history ng Magic at Lakers. Sa first 20 games ng Orlando Magic ngayong taon, 14-6 record ang team nila. Ang pinakamaganda since Dwight Howard era.
Dalawa kasi ang gunner ng Orlando Magic ngayon. Si Franz Wagner yung isa. 2021, 8 overall pick ng Orlando. Ngayong season, meron siyang 20 points, 5 rebounds at 46% sa field. Yung trajectory ng karir niya halos katulad ng kay Sabonis. Dahil bago mag-college sa Gonzaga si Sabonis, naglaro muna siya sa EuroLeague bilang 17 years old. Pero sinabi sa report nun, hindi siya pumirma ng malaking kontrata dahil may limit ang US NCAA. Si Franz Wagner naglaro ng 2 taon professionally sa EuroLeague. Ni-recruit siya ni John Billin after 2 years noong mga 2019. Naglaro siya ng 2 taon sa Michigan at big impact siya doon. Kaya pagdating niya sa NBA, ready na agad siya, consider pa siyang draft steal silang dalawa ni Şengün. Sa rookie season din ni Wagner, ang number 1 prospect naman noong mga time na yon, papasok ng 2022 draft, si Paolo Banchero. Ang naging issue sa kanya noon, nababawasan siya ng 7 pounds per game dahil sa excessive na pagpapawis. Na nagkokos sa kanya yon ng cramps. Nag-average pa noon si Banchero ng 17 points at 7 rebounds per game para sa Duke. Ang ginawa di umano ng medical team ng Duke ay umiinom si Banchero ng hydrated water para kahit pawisan siya, hindi mawala ng tinatawag na sodium ata yun sa katawan. Pero siya pa rin ang pinili ng Magic bilang number 1 overall. Kung titingnan mo pa yung lineup ng Magic ngayon, yung mga diniscuss ko dati mga prospect nasa kanila. Si Cole Anthony, Jalen Suggs, Markelle Fultz at Paolo Banchero. Yung hindi kasama dyan na top prospect din dati, Jonathan Isaac, Franz Wagner at Wendell Carter Jr. 7 na top prospect sa high school at college ang nasa Orlando Magic ngayon. Yun yung iba nga lang dyan merong injury. Kung hindi pa na-trade si Mo Bamba, pang-8 siya. Ang Orlando din makakabuo ng isang lineup na 6'10 pataas yung gamit nila, meron pa silang pang-sub. So potentially, hindi lang triple tower ang kayang gawin ng Orlando Magic. Pero twin tower yung effective ngayon. Si Banchero at si Franz Wagner. Pareho silang 6'10, isang small forward at power forward. Huling nakapasok ang Orlando Magic sa 2020 playoffs. Kalaban nila yung Bucks noon. Nung time din na yun, maraming pinayaman ng Orlando Magic. Based naman sa 20 games, ang Orlando ang top 3 team sa buong NBA as of December 3. Puwera usog. Hindi mataas ang points differential nila sa kalaban, pero sila ang top 5 best team sa home court nila. Ang dalawang undefeated teams sa ngayon sa kanilang home court, Boston at Nuggets. Mga top teams sa kanilang conference. Susunod sa kanila ang Minnesota at Bucks. Ganon din kasama sa top 6. Nanalo din sila sa road na tanging teams as of December 3 na winless pa sa road games. Houston 0-8. Kahit last year, yung mga nakapasok sa playoffs or nasa top 6 bago yung play-ins, lahat yun merong best record sa kanilang home court. Matagal nang solid yung lineup ng Orlando Magic dati pa, pero ang problema kasi injuries. Kahit top prospect yung nakukuha naman nila, merong injuries, hindi rin naman nakakapaglaro at hindi rin naman nila nagagamit. At para ma-improve yung kanilang rotation. Sa history din ng Orlando Magic nung nakapasok sila sa finals, meron silang dynamic duo. Sa time ni Shaq, kasama niya si Penny Hardaway. Sa time naman ni Dwight Howard, ang nilagay dito ng Bleacher Report si Jameer Nelson. Pero andun kasi si Rashad Lewis at meron pa silang Hedo Turkoglu. Kung pagbabasihan yung lineup ng Orlando Magic na pinakita ko kanina, pwede nilang makopy yung 2009 season nila. Meron 3 twin tower dun, si Rashad Lewis, Howard at Turkoglu. Higit 6'10 kasi ang height ng mga players na yon. Ang Magic ngayon merong Wagner Bros na higit 6'10 kasama pa si Paolo Banchero. So yan muna, hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na mawawala.